Pinuntahan din namin ang Valley of Colors. Isa rin ito sa dinadayo ng mga turista dito sa Baguio dahil sa angking ganda at makukulay na bahay. Pinuntahan din namin ang Igorot Stone Kingdom, sumakay kami ng kabayo at sinubukan din namin ang nakakakabang biking zipline. Mas makakamura pala tayo kung ang bibilin nating strawberry dito sa Baguio ay yung napitas na kaysa sa tayo mismo ang magpipitas. Pagpunta namin dito sa Valley of Colors, dito na rin namin natikman ang strawberry scramble nila, napakasarap, nabitin pa nga kami sa isang cup. At habang kumakain kami dito, may mga taga Baguio na lumapit sa amin, ayan, nagpa-picture at nakilala nga daw kami. Maraming salamat po sa suporta nyo. Pinuntahan din namin ang Bell Church. Kakaiba nga ito sa lahat ng pinuntahan namin dahil pag nandito ka nga para kang nasa ibang bansa. In-enjoy lang namin pagmasdan nila Arnie ang ganda ng lugar at kumuha na rin kami ng picture at ilang clip na rin na maiisama namin sa vlog. Sayang nga lang hindi na namin nalibot ang buong Bell Church at hindi na rin kami nakapunta sa taas dahil pagod na nga yung mga paan namin kakalakad. Saka medyo hapon na rin to. Ayaw kasi namin nila Arnie na maabutan ng dilim dahil mahihirapan kaming sumakay ng jeep. Bago nga kami umalis ay meron nga ulit nagpa-picture sa amin, mga bagong supporters nga namin. Maraming salamat po. At nung pauwi na nga kami sa transient na tinutuluyan namin, ganito nga kababa at kakapal yung fog sa dinadaanan namin. Kaya sobrang lamig nga dito. Yung mga taxi nga dito hindi na nga nakasindi yung aircon nila. Pero tagos pa nga rin ang lamig sa loob. Halos hindi na nga rin namin makita yung dinadaanan namin dyan. Kung wala nga sigurong ilaw yung mga sasakyan ay nagkabungguan na nga. Kulang talaga, kahit 3 jacket nga ang pagdoble-doblehin mo dito ay lalamigin ka pa rin. Sa taxi na nga lang din pala kami sumakay niyan pabalik sa transient dahil gahol na nga kami sa oras kung maghihintay pa kami ng jeep, aabutin kami ng dilim. Nakakatuwa nga rin yung driver ng taxi na sinakyan namin at nakakwentuhan nga namin about sa vlogging at sobrang na-inspired nga sa amin, kaya ayan nga, shoutout po sa inyo. Huling araw na namin ito sa Baguio at ito na rin yung araw na uuwi na kami sa Aurora kinahapunan. Pero bago yun, pinuntahan muna namin ang Igorot Stone Kingdom kinaumagahan. Maaga pa lang, dagsana nga ang turista dito. Sa lahat ng pinuntahan at pinasyalan namin, ito nga yung may pinakamaraming turista. Napakaganda kasing mag-picture dito at sobrang mag-enjoy ka talaga dito, lalo na't merong biking zipline. Ayun na nga, in-enjoy ulit namin ng napakagandang lugar at syempre hindi mawawala ang pagkuha ng picture. Meron nga rin pala sila ditong Igorot Gold Mine kung saan pwede nga rin tayo pumasok at kumuha rin ng picture. Unang beses ko nga rin makakita ng ganitong pinagkukuhanan ng ginto at ayan, sabi ko nga kay Arnie, picturean niya ako, kunwari inaagaw ko nga yung ginto. Ang pinakasinadya pala namin dito sa Igorot Stone Kingdom ay itong biking zipline na gusto naming maranasan nila Arnie. Sobrang excited ko rin na maranasan magbike sa zipline, kaya naman ay naganda na nga kami para kami na ang susunod. Sa totoo lang, habang sinusuotan kami dyan, kinakabahan na ako ng sobra. Hindi ko alam kung tama ba itong gagawin namin. Basta ang gusto at plano lang namin mag-enjoy at subukan yung mga hindi pa namin nasubukan sa buhay namin. At yan na nga, doble-doble na talaga yung kaba namin dito kasi isang tulak na lang sa amin ay aandar na kami. Nag-uusap na rin kami dyan nila Arnie kung itutuloy pa ba namin kasi napunta kami sa punto na aatras na kami at ayaw na lang namin ituloy. Pero dahil nag-pray kami at napalakas din nila kuya yung loob namin, kaya ayan nga, napasabi na lang kami na bahala na si Lord. Sa una lang pala nakakakaba, pero pag nagbabike ka na sa zipline ay sobrang may enjoy mo at matatabunan yung kaba mo. Hindi rin kami dyan sumisigaw nila Arnie kasi nag-usap nga kami at kinausap ko siya. Sabi ko nga sa kanya, wag siyang sisigaw dahil pag sumigaw nga siya ay magpapanik na rin ako. Pag kasi natatakot siya, natatakot na rin ako at nakakakaba nga. Sobrang bagal lang din namin dyan kasi kung bibilisan namin ang pagbidal, mabilis din ang usad namin at mas lalong nakakatakot. Alam niyo, sa totoo lang, kahit nakakatakot yung mga ganitong experience, sobrang nag-enjoy naman ako at sobrang saya ko rin kasi nararanasan ko na yung mga ganito ngayon. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa akin sa vlog. Alam niyo po, kung hindi pa siguro ako nagva-vlog ngayon, hindi ko pa rin ito nararanasan. Kasi noon, kahit anong trabaho ang pasukin ko, kulang na kulang pa rin yung sinasahod ko sa pang-araw-araw at sa pangangailangan ko. Kaya sobrang nagpapasalamat din ako kasi ang laking tulong din ng vlogging sa buhay ko. Na kahit papano, kahit pag video lang yung ginagawa ko ay kumikita naman ako ng pera na sasapat din sa pangangailangan ko at kahit papano may sobra naman para makapasyal ako at makapag-enjoy din sa buhay. Hindi katulad dati na marami ng trabahong pinasok pero yung kinikita ko ay sapat lang din talaga sa pagkain ko sa araw-araw. Kumbaga para sa akin, kung ikukumpara sa noon, mas okay yung ngayon. Si dati mapaaraw at gabi nagtatrabaho pero yung sahod ganun pa rin at hindi nataas. Saka dati kontrolado lang din ng ibang tao ang panahon at oras ko. Sa lahat nga ng trabahong napasok ko, ang pinaka mas naging okay para sa akin yung pagbablog. Kasi ako ang may hawak ng oras ko at sa akin din nakadepende kung anong oras ako gagawa, kung kailan ako hihinto at kung ilang oras ko gusto magpahinga. Alam niyo, sa totoo lang, sa lahat ng trabaho na pinasok ko noon, wala pa rin akong kakayanan na makabili ng sariling lupa. Pabili ko lang yung pangarap kong lupa nung nag-vlog
nag-vlog na ako. Pero syempre hindi naman ibig sabihin nun na kapag nag-vlog tayo mas malaki na agad yung kikitain natin kaysa sa dating trabaho natin. Sa atin pa rin mismo nakadepende kung magkano at kung gaano kalaki yung kikitain natin sa loob ng isang buwan. Nakadepende yan sa dami ng views ng bawat content na ginagawa natin. Nakadepende yan sa dami ng react, comments at share. Pero syempre ang pinaka-importante dyan dahil sa atin yan mismo nakasalalay, kailangan pa rin natin gumawa ng magagandang content. Mga content na siguradong magugustuhan ng mga supporters natin at yung siguradong magko-comment sila at mag-share. Maraming nagsasabi na hindi daw mananatili na kumikita tayo sa vlogging at hindi rin daw habang buhay merong Facebook kasi anumang oras ay pwede yan mawala. Alam ko din naman na walang permanente dito sa mundo ng vlogging. Ang sa akin lang hanggat meron, hanggat pwede pa at hanggat may pagkakataon na kumita tayo dito sa pagbablog ay itutuloy-tuloy lang namin nila Arnie. Kaya nga diba nakikita nyo naman sa mga vlog ko na sa tuwing kikita ako sa pagbablog ko ay nilalaan ko talaga sa mas may kabuluhan. Tipong makakabili ako ng mga properties at ang isa sa pinakapangarap ko ay makabili ako ng sariling lupa, makapagpagawa ng bahay at syempre yung pangarap namin nila Arnie na sasakyan. Higit sa lahat yung makapundar din kami ng negosyo namin at yung makatulong kami sa pamilya namin balang araw. Para kung sakali man na mawala itong vlogging, meron pa rin kaming pagkukuhanan na ikakabuhay namin. Shoutout nga po pala sa isang pamilya na to na nagpa-picture nga rin sa amin habang nasa Igorot-Stone Kingdom kami. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. At ayun na nga nung mga oras na to, ipabalik na rin kami sa probinsya namin at nadaanan nga din namin ang malaking ulo ng layon kung saan maraming humihinto para kumuha ng picture. Sayang nga lang hindi kami makababa nila Arnie para makakuha din kami ng picture. Alam nyo naman nakasakay lang din kami sa pasaherong van. Pero di bale kapag nagkaroon na din kami nila Arnie ng sarili naming sasakyan kahit saan na namin gusto pumasyal at huminto ay magagawa na namin. Sa wakas nakauwi na nga rin kami dito sa inuupahan namin. Siguro madaling araw na rin kaming nakarating. Napakahaba nga ng oras ng biyahe namin nung pabalik na kami kasi maingat nga yung driver ng van na sinakyan namin. Hindi siya ganun kabilis mag-drive kaya safe na safe kami nakauwi at maraming salamat po sa suporta nyo dahil nakabili din kami ng maraming pasalubong. Sobrang saya ko kasi hindi ko rin to dati nagagawa kaya sobrang nagpapasalamat ako kay Lord at sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa mga vlog ko. Bumili nga rin kami nila Arnie ng remembrance namin galing sa Baguio para sa sarili naman namin at ilalagay nga namin ito sa ref namin na maliit. Ano ba yan? Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pagtapos ng video at huwag niyo po sana kalimutan i-share.